Ako ang mahal, pero sa ex ikakasal. So this is me again, Ina, from He Used Me to Get Her Back. And I'm pretty sure nga daghan jud ang nakabasa ato kay ni trending to siya. By the way, incoming a third year college nako sa ECC, ug sa mga nakailan ako, just keep my identity hidden, ug avid reader and listener lang jud ko dere. Anyways, another dramatic story na sad ni. Before ko mapadayon, daghan kay salamat di ay sa mga nisipatya sa kuha sa He Used Me to Get Her Back. Kamug yoy nagpagaan sa akong pamati ato. Di ra di ay ko naginusara. So let me start. After sa incident ni Marky, wara kay ko ato, maoy kay ko sa Facebook. Pero chill ra ko sa personal. Katawa-katawa, murag wala gi-ghosting ba. December to around 8 a.m. na usa ka lalaki nga nag-chat sa kuha. Ug ato siya nganlan og Kevin. At first, duha kog reply mo tong gi-stalk nako ug pertiyo na akong utingkay siyang mga profile. Basin poser unya. So after na kong pang stalk, okay raman di ay, dili ra poser. O good looking yun. Around 10 a.m. nako nag-reply siya ha kay naapasad ko'y klase ito nga time. Si Kevin di ay kay standing from 5'8 to 5'9. Hastang taas agyod and taking up criminology dari rasad sa dakbayan. So nag-chat me pero kadyot ra kay naman po siya klase. Potol-potol ang among convo hangtod sa na consistent na. Again, common convo sa mga strangers and exchanging of personal infos. Nabot mi sa point nga nag-request na siya selfie gikan sa kuha. Wednesday to, padong mi sa rotonda ato para mag-lunch og nikalit ra siya chat. Kita taon niya. Di okay rasad ko kay wala man ko'y klase o gusto sad ko kita niya sa personal. Around 5:30 nabot siya sa muskwelahan og pagawas nako kay wala gyoy gitugpahan ako mata kundi sa lalaki nga naghunong kilid sa dalan. Ug siya na dayto. Nidool ko og ni-approach sa iya. Mingon ko hi. Mingon pa siya hello. Then shake hands. Og yagda ko niya nga paangkason siyang motor. Abi ko og kamera. He's with his friends man di ay. Sa moto nga pag-abot na mo sa rotonda, gubot kayo. Sa moto nga naglakaw-lakaw mi. Kibiyaan na mo iyang friends. Iyang isa kalikang baliduha sa ako. Pero bahala siya basta ako ato chill lang ko nga nagsunod niya o hantod sa naabot mi sa kilid sa may fountain. Naglingkod mi at bangay mi. Wala yung na-expect nga tabian day siya sa personal. Parte namon chika, naabot na mi sa point ka mga personal experiences na mong na-share. Mga katawanan nga nahitabo sa mga before. Almost 7 p.m. na mi naman og tabi, then mi decided nga mobalik na kay siya mo uli pasad. After ato nga first meet na mo, mas na-close ming Kevin. Few days after ato, nakabalo na siya about ni Marky. And he asked me if okay ra ba daw siya nga moyab sa ako Ingon siya nga okay ra nimo nga ampingan tiga. Si Kevin before, nakoyab siya og LDR, nilast sila more than 2 years. And after nila magbulag, 7 months siyang single until nag-meet me. Dugay ko ka-reply yun kay phobia pa yun ko sa netabo. Wala ka balon sa i-react. Kung sa i-reply, pero after a few minutes, nakadecide ko nga hatagan siyang chance. That moment sad kay gusto siyang makikita. Friday to nga time, magisundo ra ko niya sa school. Naka-Friday uniform pa yun ko og among padulngan kay matod pa niya makarelax og makawala daw og stress kay ato sad nga time, apektado pa yun ko sa netabo about kang Marky. Wala rasad ko na disappoint kanilingaw ko sa city lights and nihilom sad ang palibot. Tas hangin kay 6 p.m. na sad to. Sige ra mig katawa dito. Until gigunitan ko niya. Dayon gibakhag. Wala ko kalihok. Nasyak ko sa iyang action tas girest niya yung ulo sa kong baga. Mingon siya nga, okay ra si muha nga ampingan ti ka? Mintubag ko nga, okay raman. Pero awkward ito sa ko
Then pagka December 11 na to, we met again. Pero before mi magkita, nangutan ako sa amiga nako if sakto ba akong desisyon nga himuon. Kabalo kayo, ang relasyon ang padugayon, dili ang pagpanguyab, basin tarong na. Sumoto nga nagkita na mi og nibalik mi sa lugar kung asa siya nangutana. Chika-chika pa mi, then nangutana siya unsa daw akong istorya sa iya ha, pag magkita mi. Tuwaran na kulbaan ako, abi kog nakalimot. Nagpa-hard to get pa ko. Mingon ko nga, wala ana ko nga namisti ka. Mibakhag na sad siya sa ako. Then mingon siya nga, sure, maujud na. Mikatawa ko, og mingog o. Then miingon nga, unsa day dapat? Miyala siya, abi kog, kuan ka ng, ug ako siyang giputol, og mingon ko nga, oo, gisugot na tika. Ang Kevin perting lipaya, mas gihugot pa niya iyang paghag sa kwa ato o gihalukan ko sa agtang. After ato, sumutarang dagan sa relasyon na mo ni Kevin. Talag sa rami mag-chat, kaya halos straight sa dihang klase. Kinasuportahan na mo ang sa usa sa studies ug sa hobbies. Wala ko na pressure sa relasyon na mo. We respect each other's privacy like never siyang nagdemand nga mag-share me sa mga social media accounts. Low-key lang nga type of relationship sama sa no bio, no relationship status, no tags. Kay dili naman kinahanglan ng ingon anagod. Dili naman na mo'y basihan sa relasyon, di ba? Binata raman ng ingon anaw. Kanang mag-away, dayon post dayon sa FB. Na siya'y point ka mas last issue manggod ko nung naamoy privacy sa inyong relasyon kanang wala kayo manghilabot ba og naunsa na mo. Kevin is very clingy and sweet. Although dili kay romantic pero okay ra. Wala ko nagmatter sa romantic efforts like fancy date, flowers or stuffed toys. Si Kevin ginatreat ko niya sa barbecuehan og we shared expenses. Like siya sa food, ako'y sa panggas. Also, dili sa may pirmi nga kita o dili sa pirmi nga nag-chat but the loyalty and honesty na siya pa mismo ang maingon sa kwa og wala day ka nilaag or say ako kay wala mo nang laag si mong barkada. Never sad mi nagbawal sa sagusa. Nagkasinabot mi sa point kaya nganong bawalan man nimo imong uyab kung ginabuhat na niya sa wala pa mo nagkaila. As long as aware imong uyab sa iyang limitations. Fire na. Motuog yun ko sa partnership, not ownership. Grow together, encourage each other, support each other, basta ikamayo. Bites. So balik ta. Sa tinuod lang, nag-observe ra kong Kevin, basin sa sugod lang maayo, or basin i-ghosting na sad ko kay dili biya may permi nagakontak. Kitagalan siya sa akong amiga og 1 month og nilapas na mi. Medyo nawala na akong kabalaka. Never sad mi nag-away ni Kevin sa span sa mong relasyon. Never sad mi naglalis. Naay mga higayon nga na aming mga plano nga nakaset pero na-cancel tapos wala ako niya na-inform nga cancel. Kana maghulat ko niya. Fix na kong auto ka mag-away yun ko sa yaha pero mag-explain na siya kay mawala rapod. Mas gisabot na ko ang sitwasyon. Bali matured na nga pangunaw na ba? Kapila pa yun na nahitabo nga dili ko niya i-inform dahil maghulat ko, ready na ko masuko, pero pag pwede na, mawala na. Si Kevin dili man sad makalimot og bawi pag naami mga canceled plans, matingala na lang ko nga mo chatrag. Nako gawas yung boarding house. Diba sweet? Gusto siya maglambing pero nako'y klase mo next time na lang. Then pagka March na ato, second week, pressure na mi both kay final exam week na. Pero maka-update rabiyag bisag busy. March 16, nag-declare ang province o community quarantine. Suspended na ng klase o levels. Niuli ko sa mong dapit kinagpanik na sad ako mama tungod aning COVID-19. 2 weeks naming wala nakita. Kaysa una, we tried nga if possible magkita mi at least once a week. Siya try panlaban sa mga manag-uyab aning panahon na o galas kay I miss you. I was planning nga mobalik sa city March 24 but the province was put to enhance community quarantine few days after sa CQ. Walay public transpo.
Agwanta na lang sa I miss you ug I want to hug you. Nakalahot tayo og 2 weeks but approaching 3rd week sa quarantine. Kalit lang nga ni cold na siya sa ako At first, ginasabot na ako nga dili ko niya matsatan tungod na YouTube siya. Or nalingaw og scroll sa FB. Pero then one day, wala yun siya gaparamdam. Our last convo was, grabe ka bisig yun. Kani nga time nag-overthink na kog sugod. Daghan na kaayog what ifs. Sorry ga. Last chat niya na. Gi-ghosting ko niya. Sigog chat siya dili niya isin ako mga messages. Online siya, makashare pag-post, maka-my day pero wala yun ko reply. Tawagan ako ihang number pero dili to bagon. Sige, Japon kog chat niya. Gibinuangan ako sa kong barkada na ako nga gibiyaan ako. Kita na to sa silingan og daghan pa. Pero hopeful gihapon ko nga busy lang jud maong wala ayud kabuhat og chat. 3 days pass since last chat niya. Sigo panawag gihapon siya Naghuna-huna na kog ako nalay mohatag og closure sa akong kaugalingon. Nag-compose og message og gisend na ako siya Taas nga message gyud to og nasya ko kay gisin og typing siya. Nakulbaan ko. Nangorog na ko. Kusog na kaayo akong heartbeat. Dugal siya nga typing then na-receive na ako ang message nga nagpahugno sa akong kalibutan. Mingon siya nga, sa tinuod lang, naglibog na ko sa akong kaugalingon. Ipakasal ko ni Papa sa akong ex nga taga. After na ko nabasa iyang message, nituloy na akong luha. Naglisod na ko ginawa. Dugay ko nakatype o dugay ko nakareact. Blanco ra kong utok. Nangutana ra ko why. Marginay na type na ko kay wala pa yun nag-sink in sa kong utok. Ingon siya nga, legal manggod mi sa una. Og sige pa sila contact sa akong mama. Ngano man. Nganong kita pa man. Mabitawang dili ko mo reply ni mo kay dili ko gusto magpasakit o usa ka tao. Mingon ko nga nasakitan ako. Mingon siya nga sorry kung napasakitan ti ka. Kabalo man ka nga love ti ka, diba? Kabalo man ko, ug mahal man pod ti ka. Ako siyang gipangutana, nga wala man lang nimo gipaglaban atong relasyon. Mingon siya nga, wala na yun ko'y mahimo silang desisyon para nako. Ginan man ako nga nako'y uyab pero wala yun ko'y mabuhat silang desisyon. Pertin akong hilak, walay kabutangan ang kasakit. Dayon iyan akong giblock sa messenger. Pati sa Facebook, mong gitexa na lang nako siya. Dito na ako gisenta na akong gusto istorya. After na akong hilak, itawag ko sa akong mama o gifix na ako akong kaugalingon. Pag nitabang ko sa akong ginikanan na ako nga murag wala gihilak. Diba strong kay ko? Lisod kisa akong part nga mo let go kay love na mo ang usa-usa. Kuyog may nangandoy, nagplano sa future pero sa lain di ay natuman. Ako yung mahal pero ba't sa iba ikakasal? Pero mas gisabot na lang na ako bisag ako, walay nasabtan. Tradisyon o normal na yun na sa mga Muslim ang fix o arranged marriage. Wala siguro nagtanong og kalagot yung Kevin kay kabalo jud kog unsa kataas yung respeto siyang parents. Unsa kadako iyahang value sila. Dili niya kaya mosuway aside sa only child siya. Sa pakasalan ni Kevin, girl, wala jud ko kabalon sa mga convo ninyo sa iyang mama nga nakadesisyon sila nga ipakasal ilang anak si mo. Ako lang pangutana, nganong karon pa man nga na siya uyab? Adto unta nga panahon nga single siya aron walay madamay nga laing tao. Pero wala jud ko'y mahimo bisan pag masuko og tama nimo. Ang ako lang, ampingi taon siya. Ampingi taon si Kevin kay giampingan ko na pag-ayo kay gusto na ako nga mag-last me. Pero murag ikaw ang iyahang last. Suportahi siya sa iyahang mga pangandoy o sa iyahang mga gusto. Ayaw siya sa kalas sama si mong gibuhat sa una. O nagbulag mo.
Be his partner in everything. Don't own him. And don't dictate him on what to do. Para kang kawin, pagamping perme. Ako mga reminder sa iyo kalimte. Ato mga plano ipadayon bahalag dili na ako imong kauban. Make me proud. Padayon sa pag-eskwela tarong. Padayon sa pagdulag basketball kay kabalo ko nga love yun kay nanimo. Padayon ang respeto nga imong gibuild para sa imong parents. I wish you all the happiness in the world. I hope you will be soon a successful policeman. At least I've experienced being loved purely by you bahalag dili kasa ko ay kasal. Congrats and best wishes. Ladies and boys, mao kana ang confession ni Ina. Nga ako ang mahal, pero sa ex, ikakasal. O gron ladies and boys, ato sa ning ipang shout out ang mga kanunay nga naminaw sa ato ang mga confessions diri sa ato ang YouTube channel. Ug sa mga wala pa di ay nakasubscribe sa ato ang YouTube channel, ay kalimot sa pag-subscribe ug pagtuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Hi and maayong pagpaminaw kang Gingging de la Pena, salamat kayo. Og hi pod kang Danilyn Absadi, salamat kayo sa imuhang pagpaminaw. Apil pod kang Lizel Hilig, hi to you, salamat. Og shoutout pod kang Aya Marie Francisco, salamat kayo nga pa-shoutout daw siya. Og kang Sanip Porpline PB, salamat kayo, comeback ko no. Can't wait sa part 4 ani nindot yung story. Dinot pa yun ang tigbasa. Sana all. Bye gamay lang malakas. More power, more stories to read. Bye gamay. And keep safe. Keep safe pod per line BB. Daghang salamat kayo. Og kang love siyang happy endings are the best. Bitaw dyan no? Ang nindot sa mga confessions, sa mga stories, kanadyo nga happy ending. Dili pariya sa library. And pa-shoutout po gang Vian Noveles. Good evening, bye. Good morning, good afternoon. Idol Tikaog si Mantingog pa-showerat bye from Lapu-Lapu. Hi to you. Apel po gang Winnie Ayag. Pa-shoutout bye, always listening here at Jeddah Key SA. O kang Ensing, mind over matter daw. Ana ang coach na akong nabasa. Na the reason why the heart is located at the left side of our chest, it just signifies that the heart is not always right. Danilyn, si Danilyn Absadi, hi to you. Pa-shoutout daw, ingon si Losvel Ampusta, salamat kayo. Namalansa while always nga listening, salamat bye gamay, more power. God bless. Ingon si Eda Joya Sandoval, hi to you. Apel po kang Aiza May Aba, hi to you there. Bye, pa-shoutout ko sa mga taga-Ipil, Zamboanga, Cebu guys, especially sa akong mga Baby Divine, Mark o kang Baby Jan, gikan kay Maricel Tingson, hi to you there. Hoping na marini mo ang I'm sorry, may tuwi na story, bye gamay, God bless po. Hi kang Ira Flores, sige ata na siyang pangitaon nga story. Umaasa, ingon si Danica Calatrava. Hi pod kang Jelly's channel nga kanunay nga nagasupport sa ato ang YouTube channel o sa ato ang Facebook page. Hello bye, pa-shoutout ko sa taga Tungaw, Butuan City, ma-post unta tong the dinner ba. Nindot kito aron makadungog pod ang uban nga walay cellphone. Sige, ni Aileen Simbahon, sige ako na siyang i-try og basa. Hi kang Faith Ann o kang Arnie Gika, hi. O kang Ernie Ejao, pa-shoutout bye gamay. Kang Jessa Sumukla, pa-shoutout po from Pagadian City. Shoutout ko sa akong crush bye gamay. Nga si bye gamay, gikan kang Inday gamay. Hi kang Queen of Panis, salamat kayo sa pagpaminaw. Hi kuya, shoutout be. Ha. Wochi Wiz, hi. Thanks. Hi kang Ann. Kang Marlene Palermo, pa-shoutout kuya bye. Mayong gabi kay Amping Kapirmi. Mayong gabi bye Amping Kapirmi. Kang gika na siya kang Jerly Rolona. Pa-shoutout bye.
Gapamati jud ko usahay pod makahilak. Ha ha ha. Hay kang Ana Rose Libradilla. Sa tanang mga naminaw og sa mga sa tanang mga kanunay nga naminaw sa ato ang mga confession dere sa to ang YouTube channel nga Bay Gamay og sa to ang Yusinian Freedom Board nga YouTube channel. Daghang salamat kayo.